Paano kung ang iyong mga magulang na nasa malayo, hindi ka na nabalikan? At ang kinagisnan mong ina, hindi ka pamilya o kamag-anak, kundi si Yaya. Para po sa akin, mahal ko po talaga si Nanay Inday. Kasi siya na po yung tumayong nanay ko po talaga. Since nung bata pa po ako, 1-year-old, siya na po yung nag-alaga sa akin. Alamin ang kwento ng pagmamahal at sakripisyo ng isang yaya turned mama sa kanyang alaga. Oo, salamat lang. Ang 32 taong gulang na si Dennis, iflinek sa social media ang kanyang yaya Inday na kasama na niya sa loob ng 3 dekada. Pagsugod na ko, nagkuan siya, nag-alaga ko sa iya. Ako ang nag-atiman sa iya, magtimblang didi, magluto siyang pagkaon, hantod nag-school siya. Wala na raw sa bokabularyo nilang dalawa ang salitang yaya. Ang turing daw kasi nila sa isa't isa, parang tunay na mag-ina. Marami tuloy ang naiyak at relate na relate. I cried reading this, my eyes. Sobrang nakaka-touch. Mama Inday, pray ko maging masaya ka palagi at maging malusog. Maaga raw nawalay noon si Dennis sa kanyang tunay na ina. Yung biological mom ko po, umalis po siya, nag-abroad siya para po mataguyod yung family namin. Ang kanya namang ama, nasa malayo rin. Nung lumaki po ako, yung tatay ko po nag-aral din siya bilang pulis. So, hindi ko din po siya masyadong nakakasama. Mula nga raw noon, kinarin na ni Yaya Inday ang pag-aalaga kay Dennis. Si Dennis, na bata, buutan na siya. Wala gud ko na problema kay. Dahil wala ang mga magulang, si Yaya Inday na ang tumayong gabay ni Dennis mula pagkabata. Si Mama Inday bilang isang nanay, hindi siya mahigpit. Ni kailanman hindi ko po naranasan na napalo. Siya po yung tipo ng nanay na pinapaintindi niya sa akin kung bakit kailangan ko itong gawin, kung bakit hindi ko pwedeng gawin to. Pero sa murang edad, si Dennis dumaan na sa matinding pagsubok nang ang kanyang ama at ina nagdesisyong maghiwalay. Hindi po talaga naging madali yung times na naghiwalay po yung parents ko. Kasi nung naghiwalay po sila, parang pakiramdam ko po, saan po ako pupunta? Kasi yung nanay ko po may sariling pamilya, yung tatay ko po may sarili na din pong family. Dahil sa hiwalayan, ang pangangalaga raw sa kanilang anak, napunta sa lolo ng bata. Lahat po ng pagkukulang sa buhay ko, na pagmamahal mula po sa parents ko, napuna naman po lahat ng ni Nanay Inday at saka ng lolo ko. Pero minsan pa raw nagbiro ang tadhana sa buhay nila. Nang ang lolo ni Dennis pumanaw noong 2013. Nung namatay po yung lolo ko, akala ko po talaga parang end of the world na yun. Parang paano kami? Dahil wala na ang mga amo, si Yaya Inday, end of contract na rin daw. Pero imbis na humanap ng ibang mapapasukan, si Yaya piniling manatili sa tabi ni Dennis. Kahit pa raw ang kanyang serbisyo, walang sweldo. Tinanong po siya nung parang family member namin na hindi ka pa ba aalis, ganyan kasi wala nang mabibigay na sahod. Sabi niya hindi daw, gusto niya daw makita akong graduate ng college. May 2 anak daw talaga si Inday. Pero dahil malalaki na sila, naintindihan naman daw nila ang pagnanais ng ina na samahan si Dennis. Maluoy naman po ko sa iya mo, biya ko kay siya naman ko sa balay. Wala na iyang lolo, kami na lang. Wala ko ato nakauli. Imbes na sahuran bilang yaya, si Mama Inday, niyakap na ang pagiging ina. At siyang sumuporta sa pag-aaral ng kanyang alaga turned anak. Rumarakit po siya sa mga kapitbahay para may pangkain po kaming dalawa. So yung ginagawa niya po talaga, parang nanay na talaga na nagtataguyod ng mga anak. At dahil sa tibay ng loob at dedikasyon ni Mama Inday, si Dennis nakapagtapos na rin ng pag-aaral. Order for Shin! Sa kasalukuyan, may trabaho at maayos na ang buhay ni Dennis. Nalipay kay nakahuman magid siya. Sobrang saya ko din po kasi pakiramdam ko eto na po yung pagkakataon ko na makapag-give back po sa sacrifices ni Mama Inday, sa love po na binibigay niya sa akin. I feel really blessed. Nabibigay ko na po yung mga gusto ni Mama Inday.
Bilang pasasalamat sa wagas na pagmamahal ni Mama Inday kay Dennis, isang munting sorpresa ang kanyang inihanda para sa pinakamamahal na Mama Inday. Kay flowers, ma. Salamat. Paborito na kong pink. Happy ka, ma. Happy. Nagampo ko, tagaan siya o magrasya, matupad niya iyang pangarap. Mintras nga naapa ko, makita na ko kung unsa ang akong gibuhat siya. Unsa nga ako pag-atiman siya. Basta kaya pa nako siya nga makita nako ang iyang gibuhaton nga naa makakita ko sa iyang work niya. Magsilbi lang gyapon ko sa ila. Ma, I hope na kahit sa dami ng pinagdaanan natin, ngayon na nakaluwag-luwag na tayo, I hope you're happy and proud ka sa akin. And promise ko sa'yo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan kasi hindi mo din talaga ako iniwan. Ika nga, sa buhay, hindi mo mapipili ang iyong magulang. Pero ang taong nagmamahal at nagmamalasakit, kusa kang pipiliin at habang buhay mananatili.